Isang mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Dax. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ed, 32 anyos. Nagtatrabaho bilang security guard sa isang kilalang high-end condo sa Quezon City. Matagal na akong naka-assign dito, halos magtatatlong taon na rin. Maayos naman ang pasahod, may benepisyo, at maayos ang trato ng mga admin sa mga staff. Sana po, Kuya Dax, mabigyan nyo ng boses ang kwento kong ito sa channel ninyo. Maikling paglalarawan lang po sa sarili ko. Ako po ay moreno, 5'9" ang height. Lean ang katawan kasi required sa trabaho namin na dapat fit kami, kaya tambay din ako sa gym. Kaya kahit papaano, hindi ko napapabayaan ang pangatawan ko. Tahimik lang ako sa trabaho. Hindi nagsasalita kung hindi kakausapin. Hindi rin ako out pagdating sa tunay kong preference. Baka kasi mawala ang respeto ng mga katrabaho ko pag nalaman nila ang tunay kong pagkatao. Kasi aminin man natin o hindi, sa linya ng trabaho ko, kailangan matigas kang tingnan. Lalaking lalaki dahil kung hindi, baka hindi ka sundin. Kaya lahat ng nararamdaman ko, itinatago ko na lang sa sarili ko. Isang araw, Kuya Dax, may kumuha ng atensyon ko na itago na lang natin sa pangalang Wayne. Kilala siya sa mundo ng entertainment. Commercial model ng isang kilalang brand. TV personality kumbaga. May ilan na rin siyang nagawang pelikula pero sa ngayon, laylo na siya sa paggawa. Hindi siya residente sa isa sa kondo na binabantayan namin, pero halos gabi-gabi siyang nandun. Alam kong hindi lang naman ako ang nakakapansin sa kagwapuhan niya. Maputi, makinis, matangkad at may tamang bulto ng katawan. Pero sa tuwing dadaan siya sa lobby, diretso lang siya. Walang kasamang driver o PA. Kasi exclusive naman ang building na yon, kaya malabo na pagkaguluhan siya ng mga fans niya. Lagi lang siyang dediretso sa 32nd floor. Sa penthouse ng isang sikat na politiko. Hindi ko kaagad napansin iyon. Pero nang magbantay ako minsan sa control room, saka ko nakita sa CCTV kung kanino talaga siya pumupunta, tulad nga ng nabanggit ko, sa isang sikat na politiko. Lahat ng tao sa building na iyon ay ingat sa image, kaya di ko rin ito basta binanggit kahit kanino. Sa totoo lang naman po, hindi naman ako naguhusga. Hindi rin ako mahilig sa chismis. Pero mula nang malaman ko yon, nagkaroon ng ibang kulay sa tuwing makikita ko siya. Pumasok sa isip ko na isa pala siyang ganon. Pero para sa akin, hindi yun sapat para husgahan ko siya. Mas lalo lang humanga yung admiration ko sa kanya. Kasi kahit anong kilig ang dala niya, alam kong hindi siya kailanman magiging akin. Isa lang akong guard at iba ang mundo niya sa akin. Hindi ko po talaga inaasahan ng isang gabi na kunti lang ang mga pumapasok sa kondo. Regular shift lang ako sa lobby. Tahimik at walang gaanong bisita. Bumukas ang pintuan ng elevator at doon ay lumabas si Wayne. Pamilyar na sa akin ang lakad niya. Confident at relax lang. Pero may suot siyang itim na hoodie. Medyo nakayuko pa. Parang ayaw tumawag ng pansin sa mga taong nandun. Diretso siyang lumapit sa front desk. Hindi ako nagsalita. Pero ramdam kong tumibok agad ng mabilis ang dibdib ko. Excuse me, kuya. Di ba ikaw yung palaging naka-duty pag dumadaan ako dito, di ba? Tanong niya. Ngumiti lang ako gaya ng nakasanayan ng ginagawa namin sa mga bisita. Pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang sinabi. Tama, ikaw nga. Napapansin kasi kita na hinahabol mo ako ng tingin sa tuwing dadaan ako dito sa harapan mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa loob-loob ko, gusto kong lamunin ako ng lupa. Ilang segundo akong natahimik. Hindi ko alam kung aamin ba ako o magdi-deny ako. Huwag kang mag-alala. Okay lang naman yon. Sanay naman ako sa mga ganong atensyon. Pero gusto ko lang malaman.
Ano? Game ka ba? Akala ko'y nagbibiro lang siya. Pero pagkatapos ay kinuha niya ang phone ko. Tinay pang isang address sa screen. Dito mamaya. After shift mo. Puntahan mo ko dyan. Hihintayin kita. Tumalikod siya kaagad pagkatapos nun at naglakad na siyang palabas. Naiwan ako sa pwesto kong tulala lang. Parang nag-slow mo ang lahat. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Kasi ang tagal ko na siyang pinapangarap. At ngayon bibigyan ako ng pagkakataon. Ako pa ba magdadalawang isip o magpapaka-choosy? 2:00 na madaling araw na tapos ang shift ko. At tulad ng dati, nagsulat lang ako sa logbook ng off-duty tapos naglakad palabas. Pero sa halip na dumiretso pa uwi, sinubukan kong i-google yung address. At hindi nga ako nagkamali. Discreet condo unit pala siya. Hindi kalayuan sa amin. Bago pa man ako nakarating sa unit niya, paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili kong huwag nang tumuloy. Paulit-ulit din akong tumitingin sa relo. Parang gusto ko sanang umatras. Pero hindi rin ako makaalis sa harap ng pinto ng sinabi niyang kondo. Pero sa huli, pinindot ko rin ang doorbell. Binuksan ni Wayne ang pinto. Naka-bathrobe lang siya ng kulay gray. Parang eksena sa pelikula. Pero ito, totoong nangyayari na. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin ng diretso. Yung tingin na parang alam na niya ang laman ng isip ko kahit wala pa akong sinasabi. Pinapasok niya ako sa loob. Malamig sa loob ng unit niya. Pero hindi ako nakaramdam ng ginaw. Marahil dahil sa adrenaline. Malamlam na yellow light lang ang nasa may gilid ng higaan niya. Parang sinadyang maging mood ang lighting. Tahimik lang ang kwarto. Wala ring background music. Parang parehong alam na namin ang pakay ng gabing iyon. Hinubad ko ang jacket ko at inilapag sa gilid. Siya naman ay dahan-dahang lumapit at binuksan ng tali ng suot niyang robe. Nahihiya akong tumingin. Pero hindi ko rin kayang umiwas. Hindi ko na lang siya iniidolo. Kasama ko na siya sa isang gabi na hindi ko akalaing mararanasan ko. Hindi ko na ididetalye pa ang lahat, Kuya Dax, dahil alam kong may hangganan ng ganitong klase ng kwento sa YouTube. Pero ang masasabi ko lang, nangyari ang lahat ng dahan-dahan, puno ng tensyon. Para bang binigyan niya ako ng pagkakataong malasahan ang bawat sandali. Pagkatapos ay humiga kami pareho. At ilang sandali lang ay nakatulog na siya. Ako naman ay hindi makapaniwala sa naganap. Pero may tanong pa rin sa isip ko kung bakit ako. Na isang guard lang ang napili niya sa ganung bagay. May paraffol bang nangyari at ako ang nabunot? Ako ang nanalo? Nagising ako sa liwanag na pumapasok sa kortina. Umaga na pala noon, pero hindi ko na alam kung anong oras na. Tahimik ang buong unit. Wala akong naririnig kundi ang mahinang tunog ng aircon. Paglingon ko sa likuran ko, wala na si Wayne. Agad akong naupo sa kama. Pilit inaalala kung totoo ba ang lahat ng nangyari. Hindi ba ito panaginip? Nagsuot na ako ng pantalon saka lumakad papuntang kitchenette para uminom ng tubig. Pagbukas ko ng ref, wala namang laman. Pero napansin ko ang envelope na iniwan sa ibabaw ng maliit na mesa. Puting envelope iyon. Wala namang nakasulat sa labas. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. At sa loob ay may 3 bagay. Isang keycard, 10,000 pisong cash, at isang note. Sa note ay may nakasulat lang na, "Next time, ikaw na mag-set ng oras." Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Kasi totoo naman, ginusto ko yon. Pero habang hawak ko yung pera,
Para bang kini-question ko ang sarili ko. Binabayaran niya ba ang katahimikan ko? Umalis ako sa unit na bitbit yung envelope. Tumawag ako ng taxi. Pagdating ko sa boarding house, hindi kaagad ako nakatulog. Umupo lang ako sa gilid ng higaan ko na puno pa rin ang tanong sa isip ko. 2 araw kong hindi ginalawang keycard na iniwan niya. Itinago ko lang iyon sa cabinet ko. Kada oras ay binabalikan ko ang note. Pero kahit pagbalik-balik na rin ko ang note, walang cellphone number na nakalagay doon. Sa isip ko, baka trap lang yon. Baka test lang para sa loyalty ko. Pero sa huli, hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Sabado ng gabi nun, wala akong shift. Dala ko ang keycard habang nasa loob ng jeep. Babalik ako sa unit kung saan kami nagkita. Pagdating ko sa unit ay parang walang tao. Tahimik at madilim sa hallway. Pero nang itry ko ang keycard sa pinto ay gumana iyon. Pagpasok ko ay ang una kong napansin ay wala na ang mga damit sa cabinet niya. Wala mga sapatos sa gilid ng pinto. Parang inireset ang buong unit. Bagong linis at walang bakas ng anumang gabi na nagganap doon. Pumasok ako sa kwarto. May isang malit na kulay itim na box sa ibabaw ng kama. At nakasulat sa ibabaw ay, "Para kay Kuya Guard." Napaupo ako sa kama at binuksan ko ang kahon. At ang mga laman nito ay isang burner phone. Tapos may note na nakalagay na, "Pasensya na. Alam mo naman siguro ang ginagalawan kong industriya. Kaya nag-iingat lang ako. Hindi talaga yan ang unit ko. Tatawagan kita sa burner phone na yan kung kailangan kita." Hindi ko alam kung isa lang to sa trip niya o gusto niyang manatili akong available anytime na need niya ng makakasama. Parang sinabi niya na hanggang doon lang talaga ako. Pampalipas oras. Linggo ng gabi, nasa duty ako sa lobby. Hawak ang clipboard. Paikot-ikot sa mga monitor ng CCTV. Tahimik lang ang paligid. Konti lang ang residente. Wala si Wayne. 1 linggo na rin mula ng huling gabi na nagkita kami. At ang totoo, sinusubukan ko ng kalimutan siya. Habang nagpapahinga sa waiting area, nag-scroll ako ng phone ko para lang silipin ang Facebook. Pero isang post ang tumambad sa akin. Mula sa isang sikat na showbiz blind item page. Sino raw itong hunk actor model na laman ng ilang campaign ads at online endorsement? Pero may karelasyong security guard sa isang kilalang kondo sa Quezon City. At ayon sa source, madalas daw itong makita na umaakyat sa penthouse ng isang kilalang politiko. Nakuhanan daw sa CCTV ang lahat. True or chismis lang ba ito? Kaya abangan. Hindi naman nagbanggit ng pangalan o nagbigay ng clue. Pero sa mga nakakakilala sa kanya, alam na yon. At kung sakaling may isa lang sa mga admin staff na makakabasa noon at magko-connect the dots, baka pati pangalan ko madawit. Mabilis akong luminga sa paligid. May ibang guard sa kabilang pinto. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung ire-report ba to o kung aaminin ko ba sa HR ang posibleng data breach. Biglang may pumasok na mensahe sa burner phone na iniwan ni Wayne sa akin. At ang sabi dito, "I told you, discreet lang dapat. Nakita mo na nangyari?" Hindi ako nakasagot kasi wala naman akong pinagsabihan. Tumupad ako sa napagkasunduan at hindi ko naman ugaling mag-post ng kung ano-ano sa Facebook. Pero kahit wala akong ginawa, para bang ako kagad ang sinisi niya. Isang araw bago magsimula ang shift ko, hinutusan akong i-check ang security light sa parking basement ng kondo. Routine inspection lang dapat. Sinisigurado lang na maayos ang ilaw, walang CCTV glitch, at walang mga residenteng nakapark sa maling slot. Tahimik ang paligid. Medyo madilim pa kasi isang row lang ang ilaw na naka-activate sa area. Habang dala ko ang flashlight, lumiko ako sa dulong bahagi ng basement.
At doon ko nakita si Wayne. Nakasandal siya sa itim na SUV. Naka-shades pa rin kahit ang dilim na sa basement area ng parking lot. Ang mas nakakabigla, may kausap siyang matandang lalaki. Ang politikong regular niyang pinupuntahan sa penthouse. Hindi nila agad ako napansin, pero nang mapansin ako ni Wayne, tumingin siya saglit. Isang simpleng tingin lang na parang nagsasabing, "Huwag ka na mangialam. Umalis ka na." Pagkatapos ay narinig ko ang boses ng isang matandang lalaki na nagtanong ng, "Sino yon?" Wala. Nag-rowing lang na guard." Tapos binatuhan niya ako ng tingin na parang sinasabing, "Umalis ka na. Huwag ka na magtanong pa. Umalis ka na." Hindi na ako nagtanong pa dahil alam ko na ang ibig niyang sabihin na pag nag-usisa pa ako, baka mapahamak pa ako. Umikot lang ako at nagkunwaring nag-i-inspection pa. Lumipas sa mga araw na naging linggo at unti-unti nang tila nawala ng tunog ang chismis na minsang bumalot sa social media. At yung blind item, hindi na nasundan pa. Yung chismis, nalampasan ng mga malalaking balita. Bagong kabit ng sikat na aktres. Iskandalo ng isang online influencer. At bagong anak daw ng isang matandang artista. At gaya ng inaasahan, hindi rin biro ang koneksyon ng politikong kasama ni Wayne. Ayon sa bulong-bulungan sa staff area, tinapalan daw ang ilang vloggers. Binayaran ng ilang admin ng social pages. May mga tinanggal din sa trabaho, off the record. At higit sa lahat, may mas malaking chismis na sinadyang ilabas para lang matabunan ng blind item na muntik nang magpasabog ng buong lihim ng dalawang kilalang taong involved. Ganun pala talaga ang showbiz. Ganun pala ang mundo ng mayayaman. Kapag may pera ka, may kapangyarihan kang burahin ng kahit anong chismis, kahit gaano pa ito katotoo. At sa huli, walang pangalan ang nabanggit. Walang CCTV footages na lumabas. Walang ebidensyang umabot sa labas ng building namin. Lahat ay nilinis na parang walang nangyari. Sa ngayon, Kuya Dax, guard pa rin ako sa parehong building. Pero panatag na ang loob ko na tapos ng lahat ng iyon at hindi na ako kinakabahan tuwing may dadaan sa lobby. Hindi na ako naguguluhan tuwing may makikitang pamilyar na mukha sa labas ng bintana. Wala na rin akong direct connection kay Wayne. Sinunog ko na rin yung burner phone na ibinigay niya sa akin. Paminsan-minsan ay dumadaan pa rin naman siya sa feed ko. May bagong campaign, bagong ads, at bagong endorsement. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo at more subscribers to come. Ako si Ed. At ito, ang true confession ko.